Madalas ka bang nagmamasid sa inyong bakuran? At napansin mo na rin kaya ang bagay na ito sa mga tanimong halaman? Isang animoy kumpol ng bula na nakadikit sa sanga o sa ilalim ng mga dahon. At sa loob ng mga bulang ito ay mayroon palang nakakubling isang munting insekto. At batid mo ba na ang insektong ito pala ay nagtataglay ng isang natatanging mutya at isang mabisang sangkap sa paggawa ng panggayuma? At iyan ang ating pag-uusapan. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung mahilig kayo sa mga bago at kakaibang kaalaman o isa kayong antingero, ang videong ito ay para sa iyo. Ito ang insektong tangis-tangis, froghoppers o spittlebug's naman sa Ingles. At karaniwang makikita nga sa mga puno sa gilid ng ilog, parang at mga kagubatan. Tangis-tangis kung tawagin dahil ito ay naglalabas ng mga tubig o bula o napapalibutan ng mga bula, at tangis na nangangahulugan din ng pagluha o walang tigil na pag-iyak. Ang insektong tangis-tangis ay kapamilya rin ng mga cicadas. Subalit ang mga munting anak nito ay binabalot nila sa laway o sa bula upang ingatan ito sa iba pang mga insekto, ibon, mainit na panahon at temperatura habang ito ay bata pa nga at malambot pa. Tumatalon ang mga tangis-tangis kahit na nga ito ay mayroong mga pakpak, at kaya nga nitong tumalon ng hanggang 70 cm o 28 inches vertically. Isang kakaibang insekto ang tangis-tangis, at pawang ang mga laking probinsya lamang ang madalas nakakakilala dito. Subalit batid mo ba na napakainam palang sangkap sa lumay o panggayuma o love potion ang mga bula nito? Opo, sapagkat tulad ng tangis-tangis ay parating iiyak o malulungkot raw ang sinumang patungkulan o gamitan nito sa tuwing hindi niya kasama ang kanyang kasintahan o kapartner. Maaaring nakamamanghang isipin, subalit marami sa ating mga kababayang ati buhat sa tribo sa gawing Kabisayaan ang magpapatunay ng kapangyarihan at bisang taglay ng lumay na sinangkapan nga ng laway ng tangis-tangis. Subalit maliban pa rito, ang insektong ito rin pala ay maaaring magtaglay rin ng isang bertud o mutya. Isang batang tangis-tangis na na-fossilize o naging bato, o di kaya naman ay isang bato na nabuo sa loob ng mga bula nito at parehong makukuha buhat sa mga bula ng tangis-tangis. Ngunit ito ay bibihira lamang at napaka-rare kung matagpuan. Ang bato o mutya ng tangis-tangis ay isang mainam na pampaswerte sa mga tindahan, negosyo, at gayon din ay isang epektibong panghalina sa pag-ibig man o sa paghahanap ng trabaho. Kaya naman kung makakita ka ng ganitong mga bula-bula ng tangis-tangis sa mga dahon, ay maging mapagmasid dahil baka meron na itong tinataglay na mutya. Ikaw, nakakita ka na ba ng insektong tangis-tangis? Ano naman ang tawag nito sa inyong lugar? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Ang Scarab beetle o beetle ay mapagkikilanlan dahil sa kapansin-pansin nitong laki na minsan ay 5 mm hanggang 12 cm sa pinakamalaki nitong anyo. Sila ay nagtataglay ng mga kakaibang sungot o antennae kung tawagin. Mayroon ding ibang beetle na kilala naman sapagkat nagtataglay sila ng mga makukulay na likuran. Batid nyo ba na madalas nga silang hinuhuli upang gawing display sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila sa mga kwadro? Kung minsan naman ay ginagawa din silang mga pets at inaalagaan. Madalas makikitang namamahay o namumuhay ang mga beetles sa mga nabubulok na halaman o mga katawan ng punong kahoy, sa mga ugat, sa mga dahon,
at sa mga puno ng kawayan. At maging ang mga insektong ito na beetle nga ay nagtataglay pala ng mga kakaibang mutya na naiiwan nila sa kanilang mga binabahayan. Ito ay animoy mga mumunting butil ng solidong mineral na naiiwan sa kanilang bahayan at madalas na nakikita ito sa mga puno ng kawayan. Ang mga mineral na ito o mga bertud at mutya na namumuo sa paglipas ng panahon sa tulong ng mga beetles. At bagaman napakabihira mo nga lamang itong makuha, ay mayroong mangilan-ngilan pa rin ang pinapalad na makasumpong nito. Ang bertud na ito ay mahusay sa panggagamot at pagtataboy ng masamang elemento. Ang bertud o mutyang ito rin ay nakatutulong na mas mapalakas pa nga ang psychic ability ng isang tao. Gayon din ang kakayahang maibigan ng karamihan o mas mapalakas ang karisma. Subalit hindi gaya ng ilang mutya, ito ay hindi mo magagamit sa pagninegosyo o bilang pampaswerte. Bagkus ay sa personal na magnetismo o paghahanap ng trabaho. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng beetle sa personal? Ano naman ang kadalasang tawag nito sa inyo? Narinig mo na ba ang salitang pagtatawas? Isang ritual o pamamaraang gamit upang malaman kung ang isang tao ay pinaglalaruan o inaalihan ng mga masamang elemento. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin ang isa pang gamit at sangkap sa pagtatawas na kung tawagin nga ay kalanghuga. Ano-ano nga ba ang mga gamit nito at ang taglay na bisa? Madalas sa mga probinsya dito sa Pilipinas ay uso ang mga napaglalaruan o ginagambala o kaya naman ay sinasaniban ng mga masamang elemento. At dito rin ay popular ang kaugalian at paniniwala ng pagtatawas. Gamit nga ang palaspas, kamangyan, tawas at asin. Subalit sa ibang panig ng Katagalugan ay mayroon ding isa pang sangkap na kung tawagin nga ay kalanghuga. Ano nga ba ang kalanghuga? Ang kalanghuga ay isang bahagi ng shell o kabibe na kadalasang kinukuha upang magamit sa pagtatawas. Ito ay karaniwang matatagpuan sa mga parte ng Quezon o Timog Katagalugan. Ang kalanghuga ay pamilya ng mga albalone at mainam na magagamit bilang pangsuob sa mayroong binat, mayroong sapi, kinukulam at may kakaibang nararamdaman na dulot nga ng mga masamang elemento sa paligid. Maaari mo itong pakuluan sa tubig at langhapin ang usok buhat dito sa loob lamang ng hanggang 15 minuto. Sa kabilang banda naman ay maaari mo rin itong ilagay sa uling na bao at dasalan upang makita kung mayroon nga bang gumagambala sa isang tao. At kadalasan itong isinasagawa ng mga albularyo o mga faith healer. At pagkatapos, ang abo nito ay ipapahid naman sa noo, sa braso o sa kamay upang lubusan na ngang maitaboy ang mga masamang elemento. Madalas rin itong isinasama sa pulseras ng 10 elemento dahil nga isa itong mainam na pangontra. Sa katunayan ay napakataas na rin ang presyo ng kalanghuga sa kasalukuyan na maaaring umabot nga ng 4 hanggang 7,000 sa bawat kilo nito. Kaya naman kung mayroon ka nito ay mainam dahil maaari mo itong magamit sa oras ng kagipitan. Subalit parati pa ring tatandaan na ang Diyos pa rin ang ating lapitan sa oras ng pangangailangan. At ang mga bagay-bagay katulad ng kalanghuga ay gamitin lamang natin bilang pang-alalay. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.
Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong. Mga sikretong kalikasan para kung sakali